altogether worthy, altogether wonderful to me. Let's sing it higher. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Come
And let us remember what the Lord our God did for us. Though we are not deserving, we are not worthy, but still, He gave His Son for us. In the time that we are powerless, that we are sinful, Jesus came at the right time to save us and to rescue us from despair. And now we are enjoying the salvation that He has given us. And now, because of what He has done, we can come freely into His presence to worship Him. So let us thank the Lord today. Can we clap our hands for God right now? For His saving grace, for His wonderful love. And let us offer a sacrifice of praise to God this morning as we sing this song together. Let us magnify the name of the Lord. Sing it from your heart. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Can we sing it again? Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise to the one who's worthy. Praise be to God who is glorious. Thank you, Father. Thank you, Spirit of the living God. Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan natin ang ating Panginoon ngayong umagang ito. Come on, palakpak po para kay Jesus. Come on. Mas malakas po na palakpak para sa ating Panginoon. Bless the name of Jesus. Amen. Good morning, good afternoon, good evening sa bawat isa. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin natin na nakaka-bless na good morning? Amen. Praise the Lord. Praise God. So good morning, good afternoon, good evening sa bawat isa na nandirito ngayon. Naniniwala po ako na tayo ay sinamahan ng Panginoon ngayong araw na ito, whether it is your first time o all the time, nandirito ka every Sunday regularly, na nandirito tayo, na nakakasama natin ang bawat isa. Naniniwala po ako na kung saan tayo po ay dinala ng Panginoon dito sa napaka-importanting gawain na ito dahil dito po patuloy na ma-feed yung ating spiritual life. The Bible said in Matthew 4:4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. The Word of God is very crucial sa ating pong buhay spiritual. Naniniwala po ko kahit paano na lahat po tayo ay nakakain ngayong isang linggong ito. Hindi mo pinapalagpas ang isang araw na kung saan hindi ka nakakakain. Liban na lamang kapag ikaw ay nag-fasting next year, magfa-fast po tayo para sa matinding gagawin ng Panginoon sa atin sa 2025. But kung yung katawan natin physically hindi natin pinapabayaan, bakit? Kasi ayaw natin maging physically malnourished, ayaw natin maging mahina, ayaw natin na kung saan mabilis tayong dapuan ng karamdaman. Ganun din sa spiritual life natin. Napaka-importante po na kung saan lagi natin finifeed ito. In fact, hindi lang dapat every Sunday. Dapat po tayo ay araw-araw na kumakain ng salita ng Panginoon kasi kung paano humihina ang katawan natin panlupa kapag hindi tayo kumakain ng Word of God, ganun din sa spiritual life natin.
At isa sa mga components ng buhay ng isang tao ay yung spiritual life. So the moment na humina ito, dawit lahat. Dawit po lahat. Kaya nga po, from Sunday, inuumpisahan lang natin yung masarap na pagkain natin every Sunday, pero sa mga susunod na araw, kakain din tayo. Kaya nga po dapat tuloy-tuloy. Dito sa Sunday na ito, isiniset lang natin yung ating puso, kumakain tayo ng masarap na salita ng ating Panginoon, and then after this Sunday, Monday na tayo hanggang Saturday, responsibility naman na natin siya na kung saan makakain din tayo araw-araw ng salita ng ating Panginoon. So nandito po tayo ngayon para pagsalusaluhan po itong napaka-importanting pag-uusapan natin. Tayo po ay nasa second installment ng ating brand new series in December entitled Born for You. Sabihin nga po natin, Born for You. Why the birth of Christ matters to everyone. Bakit po napaka-importante ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus? Hindi lamang sa iyo, kundi sa buong mundo. Napaka-importante po nitong kapanganakan ng Panginoon. But the question is, bakit? So let's get started. Alam niyo po, bakit napaka-importante ng pangalan ng kapanganakan ng ating Panginoon? Because there's something special dun sa pangalan na yon. Naalala ko po last week, kami po ay kumain ng ramen. First time ko po makakain ng ramen na mahigit 2,000 yata. At natanong ko, bakit kaya ganito to? Bakit? Actually, hindi siya inaalok dun sa restaurant na yon, but nabigyan lang kami at naalokan dun sa restaurant na yon. Anong pinagkaiba ng ramen na ito? Nakakain na po ako ng ramen sa mga ramenan. Especially sa Japan, nakakain na rin ako dito sa Pilipinas. Pero may kainan dito sa Pilipinas ng ramen na kung saan tingin ko walang tatalo eh. Pero nung kumain kami doon sa isang ramen house na yon, sabi ko kanon, what's so special dito sa ramen na ito na wala yung iba? Bakit ganito? Yung presyo nito. Sinabi po sa amin kasi, una, dahil dun sa premium na karne, isa sa pinakamahal na karne. Tapos nung tinikman ko siya, kakaiba nga talaga. Yung lasa niya, kaya lang sabi ko, baka una't huli na to. Na matikman ko Pero di naman, okay naman siya. Pero alam niyo po, yon sa dami-dami ng ramen dito, kakaiba talaga. Hindi mo talaga masasabing, sayang pera ko dito. O kaya sayang ang binayad dito. Hindi mo masasabing ganon kasi may something special dun sa ramen na yon. Yun yung karne, saka yung timpla niya. Kakaiba talaga. Alam niyo po ba bakit napaka-special ng buwan na ito, ng mga pagdiriwang na ginagawa natin, Christmas? Anong meron dyan? Anong meron ba dyan sa bagay na yan? Bakit halos buong mundo ay nagdiriwang dito kahit hindi man December 25 o sa ibang araw, araw-araw magiging Pasko lagi. Still, para sa kanila may ganun pa rin. May pag-alala pa rin, may commemoration at may celebration pa rin pagdating sa kapanganakan ng ating Panginoon. Alam niyo po ba that how tragic the world would be if there was no Christmas? Kapag wala yung kapanganakan ng Panginoon. Bakit? Kasi nga may special component yung birth na iyon ng ating Panginoong Sokristo. Ano ba ang mayroon? Ano ba ang ingredients? Ano ba yung special ingredient doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Sokristo? Bakit ganun na lang? Natin ito pinag-uusapan, pinagdiriwang, inaalala lagi. What's so special about the birth of Jesus? I want you to open your Bible with me in Matthew chapter 1, verse 21. Matthew chapter 1, verse 21. At dito po makikita natin kung gaano ka-espesyal. Ano ang mayroon sa kapanganakan ni Jesus na wala sa kapanganakan mo? Ang galing ngayon no? Sa
sa internet, pati si AI, nire-reveal yung, pag nakalagay yung birthday mo, i-reveal niya rin kung anong araw ka pinanganak. Kung anong araw ka ipinanganak. Nung ipinanganak ka, I don't know kung anong special dun eh. Lahat ng tao may kanya-kanyang katangian, may kanya-kanyang mga kakaibang pangyayari sa kanyang kapanganakan. But sa lahat ng ipinanganak sa mundong ito, ano ang pagkakaiba ng kapanganakan ni Lord? Bakit ganito na lang? Bakit ganito na lang? Matthew 1:21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Again, she, Mary, will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. So join me in our message today entitled Special Child. Sabi nga po natin, Special Child. What's so special about the birth of Jesus? Pag sinabi po nating special child, minsan ginagamit ito bilang isang, alam mo yon, pampahiya minsan sa isang tao, derogatory term, minsan ito. Pero alam nyo po talaga, napaka-special talaga nito. Hindi siya nakakainis o hindi rin siya kapag binabanggit itong bagay na ito. Hindi siya, kaya nga alam niyo po ba, may nabasa ako na isang libro na kung saan ang mga special child dito sa mundong ito minsan hindi daw lang natin, they are different but not deficient. If I'm not mistaken, yung librong yon. They are different, but not deficient. Kaya lang kasi, nagiging ganun minsan ang pananaw natin in a negative side, kasi nga, hindi siya pang-araniwan nga eh. Pero kapag nakita mo yung strength, o yung reason ng bagay na yon, makikita mo ang dahilan kung bakit. Kaya nga minsan, alam mo ba, nagpapasalamat ka ba hindi mo kamukha yung katabi mo? Napansin mo? Tingnan mo yung katabi mo. O kumusta na lang? Magkamukha kayo. Na-enjoy mo ba o na-appreciate mo ba yung difference nyong dalawa? Okay na ako, ganito. Isa pagkita ko dun, para nakasalamin ako lagi. Nakuha mo kapatid? Nagkakaroon siya ng kakaiba. Sumasaya ang mundo dahil hindi lahat kamukha mo. Sumasaya ang mundo dahil hindi lahat tayo magkakatulad. Ganon din naman pagdating sa isang special child. Minsan nakikita natin siya na deficiency. No. Iba siya. Different but not deficient. Ganito rin po pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Kinakailangan makita natin what's so special about this child. Kapag ikaw ay nanganak, kapag may isang bata, minsan na nakakainis. Kaysa mainis ka, tignan mo, what's so special about this child? What's so special about this person? Para nang sa gayon, nakikita natin, abuti na lang. Kasi minsan, kaya tayo naiinis kasi, hindi natin siya katulad. Nakuha po natin. Kasi ang bait-bait mong sobra eh. Mabait in some ways. Ngayon, pag hindi siya lumalapat dun sa personality natin, halimbawa, hindi siya regalo ng regalo sa lahat ng tao. Kapag hindi nagbibigay ng regalo sa lahat ng tao, yung kasama mo, parang naiinis ka kasi hindi mo siya katulad. Pero nung nakakita ka ng mukha na hindi mo katulad, natuwa ka na rin kasi hindi lahat kamukha mo. Na-enjoy mo siya. Ngayon, kapag tinignan mo ang isang tao na hindi deficient but different, there's something special about this person. Tutuklasin mo yon. Para nang sa gayon, instead na maging negative, yung epekto sa'yo, magiging positibo yung epekto sa'yo ngayon. Kasi alam mo, there's something special about this man, about this woman. There's something special about this child. She will give birth to a son, and you are to name him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Special child. What's so special about the birth of Jesus? Lahat po ng ready at excited na ngayong umagang ito, magsabi po ng malakas na amen. Dito makikita natin, you will taste
and see the special personality of our Lord Jesus Christ. Makikita natin, pambihira, kakaiba nga. At once na maririnig mo yung word na Christmas, hindi kung ano-ano, hindi kung sino-sino ang magiging focus natin. Ma-enjoy natin, malalasahan natin, mararamdaman natin. Grabe! Kaya pala ganito. Ma-enjoy mo ngayon, mapapakinabangan mo ngayon kasi nakita mo, hindi yung deficiency, but yung difference nito. Makikita natin yung epekto nito sa ating buhay. Number 1, sinabi dito, she will give birth to a son and you are to name him the name Jesus. What's so special about the birth of Jesus? Number 1 is special identity. Sabi nga po natin, identity. Meron siyang special na identity. Why? Because the birth of Jesus reveals his special identity. Ni-reveal dito yung special na identity ng ating Panginoon. Pansinin po natin she will give birth to a son and you are to name him the name Jesus. You are to give him the name Jesus. Ano ba itong identity ito na naging special sa lahat ng ipinanganak na bata at ipapanganak pa sa susunod? Number 1, it is a divine identity. May special identity si Lord kasi ito ay isang divine identity. She will give birth to a son. Napaka-importante po nito. Dito sa description na ito, yung unang phrase dito, she will give birth to a son. Sino po yung she na yon? Ang tawag sa kanya ay Virgin Mary. Okay? Siya po ay Virgin Mary. Alam niyo po ba, the virgin birth is essential to affirm the deity of Jesus Christ, the divinity, yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Sokristo. Napaka-importante po nito, yung virgin birth, napaka-importante po nito sa Christology. Okay, sa theology ng ating Panginoong Sokristo, sa usapin patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Why is it important doctrinally to affirm the virgin birth? I-define muna natin sandali, ano ba ang ibig sabihin ng virgin birth? The virgin birth is the doctrine that Jesus was conceived and born by His mother Mary through the power of the Holy Spirit without sexual union or intercourse with her husband, Joseph. Ibig sabihin, siya ay nabuntis na walang pakikipagtalik sa kanyang asawa na si Joseph. Nakapo natin yon. Siya ay nabuntis ng grabe. Wala naman akong kaya nga napansin natin, balak nga niyang i-divorce si Mary noon. Kasi mapapahiya si Mary kapag ganon. Kaya lang sabi niya, wag mong gagawin yun, sabi ng anghel. She was conceived by the Holy Spirit. So dito pinatutunayan ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, both the Apostle Creed in 2nd century and the Nicene Creed in AD 381, ina-affirm yung katotohanan na ito. Actually, 12 yun na affirmations. Yung unang tatlo, babanggitin ko lang po. Sinabi dun sa Apostles' Creed, nung 2nd century, and din sa Nicene Creed, nung 381 AD, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Sa pangalawa, I believe in Jesus Christ, His Holy Son, or His only Son, our Lord. Yung pangatlo ito. He was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. So Jesus was born of a virgin. Imposible yun. Ngayon sa panahon na ito, pag nabuntis ang isang babae, tapos sinabi niyang ganun, bakit ka nabuntis, anak? O kaya bakit ka nabuntis, sis? Ay, hindi. I was conceived by the Holy Spirit. Hindi mo ba niniwalaan yun? Ganito rin yung panahon nila, pero ito yung katotohanan. Why? Dito ipinapakita yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. This is a unique glory. Why? Of the billions of humans who have lived throughout history.
only one person entered the world in this way. God became human. God became human. John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh. In fact, sa John 1:1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1. Pagdating ng verse 14, and the Word became flesh. Yung Diyos na yon ay nagkatawang tao and dwell among us. And we have seen, nakita, His glory. Glory of the only Son from the Father, full of grace and truth. Kaya importante ito ang dala ng Panginoong Jesucristo, grace and truth. Hindi pwedeng sinasabing grace, grace, tapos wala naman truth. May truth, but walang grace. Hindi siya pwede. Combination nito ang ating Panginoong Jesucristo. Therefore, Jesus, the Son of God, is God. Ganito ka-espesyal. Kaya napaka-espesyal nung kapanganakan ng Panginoon because of special identity. Ano ito? Divine identity. 1 John chapter 5 verse 20. 1 John chapter 5 verse 20. And we know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true. In His Son, Jesus Christ, He is the true God and eternal life. Sabi nga po natin, true God. So hindi po Diyos-Diyosan ito, totoong Diyos. He is the true God and the eternal life. Ganon ka-espesyal ito. Hindi tayo basta-basta nagdiriwang ng wala lang. Simpleng ipinanganak, hindi Diyos ito. Kaya ganon siya ka-espesyal because of special identity, because of His divinity. Second, hindi pa natatapos doon dahil may pangalawang phrase pa dito. She will give birth to a son. Tapos susunod doon, and you are to give Him the name Jesus. Second, it is a human identity. Combination siya ng divine, kaya pala napaka-special. Combination siya ng divine identity, pagiging Diyos, at may human identity rin. She will give birth to a son, virgin birth, and you are to give Him the name Jesus. Now, alam niyo po ba, the name Jesus means Yahweh is salvation. It was a very common name in that society. Napaka-common po ng pangalan na Jesus nung panahon na yon. Ngayon na lang hindi common yan dahil na-i-reveal ng ating Panginoong Hesus. Subukan mong pangalanan yung anak mo. Jesus. Tapos sisermonan mo siya, ang hirap manermon. Ay, ikaw talaga. Parang pinapalo mo si Jesus. Napansin mo, ang hirap pagalitan. Ang hirap paluin. Yung bata, lalo pinangalan mo Jesus, kaya hindi na siya common ngayon. Panahon natin. Pero nung panahon po nila, common yung name na Jesus. According to Josephus the historian, there were about 20 people called Jesus nung panahon ni Jesus. Alam niyo po, 5 sa mga Jesus, ang pangalan ay high priest. Yung mga pangalan dati, ang pangalan nila Jesus, 5 doon high priest. So natural siya. 10 sa mga Jesus, ang kakontemporary o kasabayan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakabo natin, very common. Bakit ganon? Ipinapakita dito na ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay may human identity. Na yung ipapanganak ay may human identity. Alam niyo po, when we speak of Jesus of the Bible, we are referring to God in the flesh. When we speak Jesus of the Bible, we are referring to God in the flesh. So the name Jesus is our Lord's human name.
Alam niyo po ba, di ba, pinag-aralan na natin noong nakaraan? He is given many names in the Bible. Kasi ganun sila nung panahon na yon. Parang yung mga iba't ibang mga mythology. Whether sa Greek or Roman mythology, kung saan kaya may iba't ibang Diyos yan. Biruin mo, may Diyos sa tubig, may Diyos sa air, may Diyos sa kalawakan, may Diyos sa gubat, may Diyos ng mga hayop, may Diyos ng mga kabundukan. Napansin niyo po yun mga kapatid, kasi bakit may iba't ibang Diyos? Kasi halimbawa nasa dagat ka, ang tatawagin mo, hindi yung Diyos ng kung sino-sino. Dapat tatawagin mo yung Diyos ng karagatan. Alam niyo po ba mga kapatid, lahat yun nilampaso ni Jesus Christ. Bakit? Kasi nung panahon din nila dati, kapag tumatawag sila, eto pa, nung panahon ng Old Testament kasi, kapag tumatawag sila, bawa, kailangan mo ng provision. Ang tatawagin mo, Jehovah Jireh. May provider. Kapag ikaw ay may karamdaman, ang tatawagin mo, Jehovah Rapha. Pero isa yon. Hindi siya katulad ng ibang gods. Ay pambihira. Kaya yung Diyos natin, ang Panginoong Sokristo, nilampaso lahat ng myth na ito. Nilampaso lahat ng Diyos na create ng tao dahil nasa Kanya lahat ng kapangyarihan. All authority in heaven and on earth has been given to me, sabi ng ating Panginoong Hesus. Come on, palakpakan natin at purihin ang ating Panginoon. Dito makikita natin, may divine identity siya. At the same time, mayroon siyang human identity. Bakit napaka-importante ng human identity na ito, yung Jesus? Because Jesus is the name that identifies Him with the very people He came to save. Para nang sa gayon, kapag ang ipinangalan sa Kanya ay Jesus, ibig sabihin, nakakapag-identify siya dun sa mga tao na isasalba niya. Alam niyo po, sa totoo lang, kung ang isasalba ni Lord ay baka, magkakatawang baka siya. Nakuha po natin yon. Kung ang isasalba ng Panginoon ay ibon, magkakatawang ibon siya. But primarily, dahil ang isi-save ni Jesus ay tao, kaya nagkatawang tao siya. Kinakailangan maapag-identify siya sa atin. Kaya nga every time na mababanggit natin yung word na Jesus, ibig sabihin, nakakapag-identify si Lord sa atin. When Jesus was born in Bethlehem, God came to earth to live among men. That's why Jesus understood poverty. He understood weariness. He understood hunger. Nung siya ay nagutom. He understood thirst. He understood rejection. He understood loneliness. He understood temptation. He understood everything. Why? Siya po ay God in the flesh. And the Word became flesh. He endured all that He did so that we might identify, so that He might identify Himself with us. Para nang sa gayon, makapag-identify siya sa atin. Makita natin na naiintindihan niya tayo. And even to be able to comfort us in our trials. Hebrews chapter 4, verses 15 hanggang 16. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness. Wala daw tayong high priest na hindi kayang mag-sympathize sa kahinaan natin. But we have one who has been tempted in every way, just as we are. Sabihin nga po natin, just as we are. Just as we are. Yet, was without sin. Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. What's the point? God has chosen the name that would identify Him as a man so that He can be confident, or that we can be confident that God could identify with us. Kaya daw mag-sympathize ni Lord sa atin. He was tempted in every way, just as we are, yet without sin. Kapag lumapit daw tayo sa Panginoon, let us approach the throne of grace with confidence.
Alam mo minsan, halimbawa, ikaw ay nagalit, tapos nahihirapan ka ng lumapit sa Panginoon. Parang hiyang-hiya ka sa sarili mo. Nangyari na ba yun sa'yo? Tapos minsan, parang ayaw mo nang magsimba muna. Pero, dapat mabago natin yung pananaw natin eh. Why? Let us approach the throne of grace. See, He can sympathize with us. Why? Nangyari din kay Lord yun. Halimbawa, ikaw ay nagutom. Parang nahihiya ka naman kay Lord lumapit. Hindi. Nagutom din si Lord eh. Halimbawa, ikaw ay nauhaw. Hindi ka kinamahiya kay Lord. Why? Nauhaw din si Lord. Hanggang sa cross, I thirst. Halimbawa, ikaw ay rejected. Sino recently na-reject dito? Hindi ka natanggap sa trabaho. Binasted ka. Feeling mo, ikaw ng pinaka-pangit na lalaki o babae sa buong mundo. Hindi lang bagay yung beauty mo sa kanya. Hindi niya na-appreciate yung beauty mo. Ganon din, hindi ka natanggap sa trabaho, baka hindi na-appreciate. O kaya hindi nag-match. Huwag ka naman bitter, baka hindi nag-match naman yung identity mo o yung kakayahan mo dun sa trabahong yon. Dun sa special na pwestong yon na ina-applyan mo. Ganon din naman sa atin. Napaka-importante po na maunawaan natin na kung saan kayang-kaya ni Lord makapag-identify sa atin. Why? Because of His special identity. Ano to special identity na ito? Human identity. Na kapag ikaw ay nangailangan, hindi ka kailangan mahiya na lumapit sa Diyos na nagpo-provide ng ating pangangailangan. Why? Minsan din siya nangailangan eh. Hindi lang minsan, di ba nangailangan siya na nandito, kailangan nila ng pera. Kaya nga dun sa kanilang grupo at that time, umpisa pa lang eh, kinakailangan na nila ng budget ng ating Panginoong Sukristo. Kailangan na ng budget para tumuloy. Kailangan ng pangkain, kailangan nila ng budget, kaya nga may treasurer sila, di ba si Judas? Kailangan nila, kumuha pa sila ng pantax nila. Kinuha pa ni Jesus Christ yun, through miracle pa, sa bibig naman ng isda. Kaya nga kapag tayo may pinagdadaanan sa buhay, and even kapag ikaw ay natitempt, humingi ka ng tulong kay Lord, lumapit ka sa Kanya, why? He was tempted in every way, yet without sin. Sa madaling salita, alam ni Lord ang sitwasyon ng tao. Alam niya ang kalagayan natin, alam niya kung papaano ang buhay ng tao dito sa mundo. Hindi lamang dahil Diyos siya. Ang mabigat dito, sa totoo lang, yung pagiging Diyos, kaya na yun eh. Kasi omnipotent naman siya, all-powerful siya. Kaya niya yun. Pero bukod sa kaya niyang gawin, kaya niyang maramdaman, ipinakita niya pa sa atin. Nag-model pa siya. Kumbaga kapag nagtuturo ka, may visual aid pa siya. May illustration pa si Lord. Bumaba pa dito sa lupa, yung pagiging Diyos na lang, kaya mo namang gawin yun eh. Pero ipinakita niya, hindi, magkakatawan tawa ko. Magkakatawan tawa ko. Alam niya kung paano ang buhay dito sa mundo. Hindi lamang sa Diyos siya, kundi nagkatawang tao siya. Una, alam niya ang kalagayan natin. Pangalawa, alam niya ang kailangan natin. Alam niya ang kalagayan natin at alam niya ang kailangan natin. Sa ganitong sitwasyon, mas madali tayong makakalapit sa Diyos dahil alam mong naiintindihan ka niya. Dahil alam mo na kung saan alam niya yung mga bagay-bagay at naranasan niya ito. Pag nalulungkot ka, lumapit ka kay Lord. At isipin mong minsay na lungkot at tumangis din siya. John 11:35, Jesus wept. Kaya nga para sa mga lalaki, hindi kaduwagan at kabawasan sa pagkalalaki ang pag-iyak. Dahil si Jesus din mismo ay umiyak din. Pag nagutom ka at nauhaw ka, lumapit ka kay Lord at isipin mong minsan nagutom din siya at nauhaw siya. Nagutom at nauhaw din ang ating Panginoon. So malaking tulong sa ikalalakas ng loob natin na malaman natin na hindi tayo nag-iisa at may Diyos na nakakaunawa sa ating pinagdadaanan at sa ating sitwasyon.
So just come to Jesus. Why? He knows your situation. She will give birth to a son, and you are to name him the name Jesus. 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God, sabi nga po natin, one God. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Ginagamit po itong verse na ito para patunayan na si Jesus ay tao, at sa iba naman ay tao lang. Ipinakita na po natin sa iba't ibang mga verses natin. Kanina, ipinaliwanag na natin na ang Panginoong Kristo ay Diyos. Pinaliwanag na rin natin noong nakaraan yan. Wala nang doubt doon. Kaya lang minsan, mapapansin natin, gumagamit ng iba't ibang mga verses para patunayan na si Jesus Christ ay tao. Anong sagot natin? Tama. May tama ka. Why? Tao naman talaga si Jesus. Sino ba nagsabing hindi? Nakuha po natin yon. Lalo na kung gagamitin natin tong verse na ito. For there is one God, and there is one mediator between God and men. The man, sabi nga po natin, man. Ang taong si Jesucristo. Kasi yung babanggitin dyan sa mga susunod na verses, magliligtas kasi yung taong yun. Paano mo ipapako yung spirito sa krus? Paano may dugo na mabububo sa krus ng Kalbaryo? Paano maiaalay na perpekto kung hindi siya magkakatawan tao? God is spirit. John 4:24. And we must worship Him in spirit and in truth. So kinakailangan may ipako sa krus para nang sa gayon may dugo na mabubo sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Kaya nagkatawang tao ang Panginoong Hesus para nang sa gayon mailigtas niya ang taong makasalanan na katulad mo at katulad ko. Kaya mapapansin natin, perfect yung sacrifice. Kaya may kaligtasan tayo dahil sa ating Panginoong Kristo. Diyos at nagkatawang tao para sa ating lahat. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. The man, Jesus Christ. Kaya nga kahit anong verse ang ipakita na si Jesus Christ ay tao, tama. Nakuha po natin, tama. Pero hindi tao lang. Kasi may divine identity siya. Kaya naging espesyal ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang kapanganakan. Kasi yung ipapanganak ay may special identity. Kakaiba. Saan ka nakakita nito? Kaya nga ang tawag doon ay hypostatic union sa theology. Jesus is 100% God and 100% man. Not 50% God, 50% man. Ang tawag doon, tikbalang sa mundo. Kalahati, hayop, kalahati, tao. Pero yun, walang katotohanan yun. Ito po 100% man and 100% God. Why yung magliligtas sa atin? Diyos perfecto. Hindi kayang gawin ng ibang tao. Kaya nga kinakailangan may component ng divinity. At kinakailangan may humanity para may blood. Nakasama ito at may maialay sa atin na perpektong alay. Para nang sa gayon magkaroon tayo ng kaligtasan. What's so special about the birth of Jesus? Number one, special identity. Divine identity and human identity. Kapag ikaw ay lumapit kay Lord, ito maganda dito. Pag ikaw ay lumapit kay Lord, alam mo na intindihan ka niya. Kaya lang, hindi lahat ng lalapitan mo, hindi lahat na nakakaintindi sa'yo, ay kaya kang tulungan. Yun ang katotohanan. Nakuha mo kapatid? Okay na ako doon, at least naintindihan ako. Pero hindi sapat, sa lahat ng panahon, naiintindihan ka lang. Okay na, ulitin ko po okay na yun, nakakapag-sympathize tayo. Pre, grabe, ang bigat ng pakiramdam ko ngayon. Due date ko ngayon. Grabe pare, naintindihan kita, nangyari din sa akin yan. Due date ko ngayon, magkano ba kailangan mo? 3 milyon pare. Pare, naintindihan kita. Period. Naintindihan talaga kita. Umiyak kayong dalawa. Sige, grabe. Nakuha mo, okay na yon. Pero at the end of the day, nag-iyakan lang kayo. Hindi ganun si Lord. Si Lord, naiintindihan ka niya. At the same time, kaya niyang tugunan yung pangangailangan mo. Kaya napakaganda ng combination na iso. Naiintindihan ka na niya. Kaya ka pa niyang pagpalain dun sa pinagdadaanan mo. Ganon makapangyarihan ang ating Panginoong Jesucristo. Come on, praise Him! Divine identity and human identity. Grabe! Sabi nga po natin, grabe.
Last but not the least. Verse 21. Sabi dito, di ba? She will give birth to a son, and you are to name him the name Jesus. Ito na. Because he will save his people from their sins. Because he will save his people from their sins. What's so special about the birth of Jesus? Sinabi natin yung pinapanganak, ano ito? May special identity. Ito, pangalawa. Special intention. Sabi nga po natin, intention. Importante po yun, ha? Because he will save his people from their sins. So the birth of Jesus reveals his special intention, not just his special identity. Ni-reveal na yung special identity niya, ni-reveal pa kung bakit siya pumarito. First, it is a sacrificial intention. Kaya pumarito ang ating Panginoong Hesus, kasama dito ang pagsasakripisyo. Napansin niyo po? He will save his people from their sins. Kaya may Pasko ay dahil may nagsakripisyo. In fact, it is a personal sacrifice. Why? Napansin niyo po? He will save his people from their sins. Not Gabriel. At hindi kung sino-sinong mga personalities ang bumaba dito para iligtas tayo at magsakripisyo. Siya mismo personal na sacrifice. Pwede naman ang isang boss Yung may kapangyarihan siya. Tapos gumamit na lang siya ng assistant niya. O kaya bodyguard niya. Puntahan mo nga ito si Juan. Tapos tulungan mo doon sa kalsada. Mukhang na-disgrasya daw yata siya o nasira yung sasakyan nila. Tulungan mo siya. Ikaw marami kang sasakyan. O marami kang, alam mo yon, meron kang pagawaan ng sasakyan. O may kasa ka. Pwede mo ka na lang mag-utos di ba? Pero yun, ma-appreciate mo na. Salamat at pinadala ka ni boss. Masarap na yon. May tumulong sa'yo. Pero iba, yung may-ari siya pumunta sa'yo. Tapos, nag-abala pa po kayo. Nasa Antarctica pa po kayo kanina. Pinuntahan niyo pa ako dito. Grabe. Could you imagine anong ginawa ni Lord? Sa totoo lang, kumbaga sa isip natin, pwedeng naman mag-utos si Lord Pwede siya mag-utos, kaya lang yung utusan niya, hindi nga kaya. Hindi ka masisave ni Angel Gabriel. Hindi ka masisave ni Michael. Hindi ka masisave ng iba't ibang angels. Nakuha po natin, kaya lang, He will save His people from their sins. It is a sacrificial intention. Romans chapter 5, verse 8. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Nung tayo daw, ipinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin. Ang ganda ng pag-uusapan natin. Ano ba yun? Sa mga susunod na mga topics natin. Napakaganda po nito. May kinalaman sa pagmamahal ng ating Panginoon. Yung pang-apat yata natin before mag-Christmas, the 4 U's. The 4 U's of God's love. Napakaganda po nun. Makikita natin, for God, sabi dito, for there is, or sabi niya dito, but God shows His love for us in that while we were yet still sinners, Christ died for us. Napansin niyo po yun? Pwede kasing mahalin ka ng isang tao, makinig po maigi dito, sa panahon na kamahal-mahal ka. Yung bait-bait mo, ang sweet-sweet mo, ay ang sweet-sweet pala. Pero nung ang sweat-sweat mo na, baho mo naman. Maligo ka nga dyan. Nung sweet ka, grabe, feel na feel ko, mahal mo talaga ako. Pero nung medyo umaalingasaw ka na, baho mo. Maglublub ka nga doon. Sa drop na alcohol. Di ba? Ganon. Sa panahon na okay ka, madaling magmahal Madaling mahalin mo yung tao sa panahon na okay. Madaling magbigay sa panahon na okay ang tao. Pero sa panahon na hindi okay ang tao, panahon na hindi siya okay, parang bini-withhold mo yung blessing Parang, bato. Napansin niyo po yung statement? But God shows His love for us
in that while we were still sinners, Christ died for us. Kung kailan ka pa hindi okay, doon pa nagsakripisyo si Lord para sa iyo. What a love. What a kind of love is this? Anong klaseng pagmamahal ito? Kung kailan hindi okay, doon tayo minahal ni Lord. Kakaiba talaga. Kasi ang pangkaraniwan, mahalin ka kapag okay ka. Pero hindi pangkaraniwan, yung mahalin ka sa panahon na hindi ka okay. Ganon ang ginawa ni Lord sa atin. It is a sacrifice, a personal sacrifice para sa atin. Hebrews chapter 9 verse 12. He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats. Napansin mo, hindi goat ang pinadala niya. Hindi calves, but by means of His own blood. Thus securing an eternal redemption. His own blood. Siya mismo ang nagbigay nito. Philippians chapter 2 verse 8, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient. Ito. He humbled Himself by becoming obedient to death. And even death on a cross. Pero mo ang ginawa ng Panginoon, naging obedient lang siya. Kaya napaka-importante po din na itong statement nito. Kasi yung naging obedient lang siya to death, mabigat na yun eh. Sige, so makasunod lang. Pako na to sa cross. O kaya ipako na to, kaya sige, sagasaan na to. Di ba? Hindi po ganon. Maliwanag, hindi simpleng kamatayan ito. Pwede sana lethal injection na lang eh. Pero dito may susunod na statement, even death on a cross. Sa kanila po nung panahon na yon, nakakahiyang kamatayan ito. Alam ni Lord, isa sa pinaka nakakahiyang kamatayan, yung kanyang mararanasan. Yung alam mo na, sige, aalay ko na lang ito. Total, marami pa naman akong sobra. Okay, hindi naman masyado nakakahiya yan, yung sakripisyong yan. Pero hindi ganun ang ginawa ni Lord. Alam niyang nakakahiya. Yung nakikita natin sa mga drawing, hindi ganun yun. Para siyang sugat na naging tao. Sinabi nga nung iba, hubot-hubad ang ating Panginoong Hesus. Why? Para ipakita yung matinding kahihiyan. Alam niyang mararanasan niya yun. Kaya nga kapag naintindihan natin ito, because He will save His people from their sins, pambihira, napaka-personal na sacrifice. Yung ginawa sa atin ng Panginoon, paano hindi ko siya sasambahin ng ganito? Paano hindi ako maglilingkod sa Kanya ng ganito? Walang dahilan para tumalikod ako sa Kanya sa panahon na nangangailangan ako, sa panahon na nabigo ako. Why? Bakit hindi ako tinalikuran ng Panginoon? Hindi ka tinalikuran ng Panginoon nung panahon na nangangailangan ka at alam mo yon, napaka umaalingasaw yung buhay natin. Hindi tayo tinalikuran ng panahon na nakakahiya tayo. Hindi tayo tinalikuran ng panahon ng Panginoon nung panahon na lublob tayo sa kasalanan. Kaya hindi tayo tatalikod sa Kanya dahil hindi ka tinalikuran ng Panginoon. Hindi ako tinalikuran ng Panginoon nung mga mahihina tayo at nakakahiya ang ating buhay. Kaya nararapat lamang na siya ay paglingkuran natin at siya ay ating sambahin. Amen po ba? Come on, praise the Lord. By becoming obedient to death, even death on a cross. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. I have been crucified. Bakit? The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. The birth of Jesus reveals His special intention. It is a sacrificial intention. Grabe yung sakripisyong ginawa. Second, it is a sure intention. Sabi nga po natin, sure. Kasi yung may letter of intention ako, hindi doon natatapos ang lahat. Letter lang yun. Kuha po natin siya. Nakalagay dito sa ating text, because He will. Sabi nga po natin, will. Sisiguraduhin niya. Kaya may Pasko dahil may nanigurado. Minsan nga, hanggat hindi mo pa nakuklose ang deal, kinakabahan ka pa eh. Bakit? Hindi pa surto.
Hindi yung oo niya. Hindi yung inquiry niya magta-translate sa sales. Hindi pa. Kinakabahan ka noon kasi wala pang guarantee. Pero ito, sinabi niya, because He will save His people from their sins. Ito ay guarantee ng Diyos. Yung kapanganakan ng Panginoong Sukristo dito sa mundo, kaya siya pinanganak. Pag nakita mo, ito na may guarantee no. Guarantee letter. May guarantee na, hindi ka na magdadoubt ngayon kasi may garantiya na. Kaya kailangan ito. Kailangan may guarantee para na sa gayon matanggal yung doubt sa atin. Kasi sure yung intention ni Lord. Sinigurado niya na. Susunod, it is a saving intention because He will save His people from their sins. Kaya may Pasko ay dahil may dumating na manliligtas. Kaya nga po mga kapatid, the Christmas story is not primarily about the birth of a baby who would grow up to become a great moral teacher and example. Although naging ganun ang ating Panginoon. But yung kapanganakan ng Panginoong Sukristo is a profound story of the birth of a Savior. Therefore, if you don't know Jesus as your Savior, you don't know Him at all. Kapag hindi naunawaan ng tao na tagapagligtas si Kristo at without Jesus Christ, ay hindi siya maliligtas. Hindi niya talaga kilala si Lord. Baka hanggang drawing at hanggang kwento lang. Dahil hindi ganun ang dahilan kung bakit pumarito ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po ba, His name means Yahweh is salvation. Jehovah is salvation. The word salvation tells us Jesus came into the world to accomplish. The word save means keep safe and sound. The word save means to rescue from danger or destruction. Kaya pumarito ang Panginoong Sukristo kasi may ire-rescue siya. May nasa bingid ng kapahamakan. Kaya nga, ito ngayon, naghahanap sila ng Christ, ibig sabihin anointed one, Messiah. Yun ang magliligtas. Kaya lang, iba yung concept nila pagdating doon sa Messiahang yon. Ang inihintay nila ay political king. May daladalang sword nakasakay sa white horse. Grabe. Why? Under sila ng Roman Empire at that time. So naghihintay sila na magpapalaya sa kanila. Eto na ngayon, nung mabalitaan nila, grabe! Kaya lang, mamaya dyan, nung nakita nila, sa asno lang nakalagay ito, nakasakay. Pambiray, papako pa sa krus, pinag-aasar na ang Panginoong Sokristo. Hindi nila nauunawaan na ililigtas sila na itong Jesus na ito sa pagkaalipin, hindi sa Roman Empire. Ang intention niya, iligtas sila sa pagkaalipin sa kasalanan. Why? Mas malalang umalipin ang kasalanan kaysa imperyo. Why? Ang kasalanan, number 1, umaalipin. Kaya tayong alipinin ng kasalanan na kahit na ayaw natin, nagagawa natin, ganun ka-powerful ang sin. Romans chapter 7, 14 hanggang 15. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. Grabe, ang sin pala, nag-i-slave siya. I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate to do. Yung ayaw niyang gawin, yun ang nagagawa niya. Napansin mo, ganun ka-powerful ang sin. Na kahit na minsan gusto mo ang isang bagay, kapag hindi yan napagtagumpayan, lagi kang isasadlak niyan sa putikan. Ibabalik ka niya. Ganun ka-powerful. Kaya, listen to this, pag hindi mo dinil ang sin, gagawin kang slave niyan. Hanggat hindi nagkaroon ng repentance, change of mind, that leads to change of action, kahit bigyan mo ng pera ang isang tao, pag hindi na bago yung isip niyan, babalik yan lagi sa ganyang klaseng pamumuhay. Kung walang ituturo sa kanya na tama, babalik ka na ng babalik, mamaya magsasawa ka ng tumulong sa kanya. Bakit di naman na bago yung isip? Nakuha po natin? Kasi ang kamalian, ang kasalanan, umaalipin yan. Sold as a slave to sin. Hindi ko maintindihan ang ginagawa ko. Yung gusto kong gawin, hindi ko ginagawa. Yung ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. Ganon ka makapangyarihan, umaalipin ng kasalanan. Pangalawang kasalanan, pumapatay. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Sa makatuwid, ito yung dahilan ni Lord. Bakit siya pumunta dito? Hindi para iligtas ka.
Sa iba't ibang mga bagay, yes, may tulong si Lord dyan kung gugustuhin niya. Pero ang pinaka-main na dahilan kung bakit pumarito ang Panginoon, hindi palayain ka sa kung ano-ano mang mga bagay. Number 1, palayain ka sa kamandag ng kasalanan para hindi ka na mapunta sa impyerno habang buhay at sa eternity. Yan ang dahilan ng Panginoon. Kasi sinasabi niya, hindi ka bagay sa impyerno. Amen po ba? Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa gandang yan, sa poging yan, tignan mo nga, yung mukha. O, di ba? Sabi mo sa kanya, hindi ka bagay sa impyerno. Hindi ka bagay. For all these years, Jesus still stands alone. He's the only one who can save a soul. Acts chapter 4 verse 12, only Jesus. Sabi nga po natin, only Jesus. Only Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save anyone. Only Jesus. Siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Kaya nga mga kapatid, ang intensyon niya, iligtas tayo dito. Ayaw niya ng band-aid solution lang. Nasolusyonan yung pangangailangan mo financially. Pang ilang panahon lang yan. Ang pangangailangan natin, yung eternal. Yun ang gustong solusyonan ng Panginoon. Yung mga pagsubok na napagdadaanan natin dito, sandali lang yan. I-compared mo sa eternity. Yun ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Hindi lamang yung mga panandaliang bagay, panandaliang aliw dito sa mundong ito. Ang pinakanais ng Panginoon, mabigyan tayo ng panghabang buhay na kaligayahan na kasama siya. Billy Graham once said, the very purpose of Christ coming into the world was that He might offer up His life as a sacrifice for the sins of men. He came to die. This is the heart of Christmas. This is the heart of Christmas. What's so special about the birth of Jesus? Ano ang special sa kapanganakan ng ating Panginoon? Sa bilyon-bilyong tao, sa bilyon-bilyong ipinanganak. What's so special about the birth of Jesus? Number 1, His special identity. May kakaiba. Divine and human identity. Naiintindihan ka na niya. Naiintindihan ka na niya. Kaya ka pa kanyang tulungan. Naiintindihan niya na yung pinagdadaanan mo. Kaya niya pang magbigay ng solusyon. Pangalawa, special intention. Sacrificial intention, sure intention, and then saving intention. So Jesus came to be identified with you and to save you from the consequences of your sin. Kaya nga anong saysay ng pagdiriwang mo ng Pasko kung hindi mo naman makakaengkwentro ang Panginoong Kristo. Pero maraming mga tao, sinasabi nila na kung saan, hindi naman ako karapat-dapat eh. Hindi naman ako karapat-dapat. Kaya minsan maraming mga tao na mimiss nila ang Pasko. Dahil sa sinasabi nilang, I'm not worthy. Dahil sa maybe may pinagdaanan kang nakakahiya sa buhay, may pinagdaanan tayong kakaiba, kaya sasabihin natin, parang nakakahiyang lumapit kay Lord. Parang yatang di ko kaya. Parang hindi yata kaya ng Panginoon. Parang feeling mo no? Kahit alam mo naman, pero parang, totoo ba? Kaya ni Lord? Totoo ba? Hindi siya mandidiri sa akin. I remember one time, matagal na po na panahon, nag-ministry po kami sa Smoky Mountain. Doon sa Payatas. Dati Tondo, di ba? Doon po, nagkaroon kami ng ministry. Ako po, sanay ako sa basura. Sanay po ako sa mabaho na paligid. Dahil tumira po ako sa hindi magandang environment at pumupunta ako sa hindi magagandang environment. Lahat na nakakasuka, nakakaduwal, halos naranasan ko naman doon. Pero, pagpunta ko sa tambakan ng basura, iba pare. Ang bera, parang to the highest level. Dati tumatagos lang sa balat ko, ito parang kaluluwa ko, tumatagos yung baho eh. Yung, alam mo yun, yung parang pamihira, may matay ako dito. Hindi, wow, heaven. Hindi ganun eh, wow, hell. Kananan dati, kakaiba pala dito. Siyempre, ministry. Wala, kahiyaan na. Kunyari magaling, kunyari nakakapag-identify sa kahirapan ng mga tao.
nilulunok ko na lang yung baho para wag lang halata. May dinalaw kami doon na isang negosyante. Pagdalaw namin doon, pinamerienda kami. Tapos inutusan niya yung anak niya, bili ka muna. Bili ka ng pamerienda kala brother. Sa mga brothers and sisters natin. Nibili siya. Kulat ako, yung ginamit na sasakyan, BMW. Kaya mga basurero to. Sabi ko, yaman naman nito. Sabi niya ganon. Sabi ko, pero isip-isip ko lang siya. Dahil namaya dyan, nagkikwentuhan kami, brother, bakit po kinakaya niyo to? Buti, ayun pala ang tanong ko, buti po kinakaya niyo yung ganitong environment kasi yung buhay ninyo iba eh. Sabi niya, kasi ito negosyo namin. Nasanay na kami dito kami kumikita, dito ko napag-aral ang mga anak ko, dito ako nakapag-build ng wealth. Sabi niya ganon, sanay na ako dito kasi ito ang trabaho ko. At doon nangusap sa akin ng Panginoon, paanong mahihiya sa iyo si Lord? Paanong mandidiri sa iyo ang Panginoon? Dahil amoy basura ka, dahil napakarumi mo, dahil lahat ng kabahuan nasa iyo, maniwala ka, hindi mandidiri sa iyo si Lord. Why? Ikaw yung dahilan. Bakit bumaba ang Panginoon? Kaya hindi mandidiri sa kalagayan mo ang ating Panginoon. Come on! Yun ang trabaho niya. Paano siya mandidiri sa'yo? Yun nga ang trabaho niya. He came to seek and to save the lost. He will save His people from their sins. Kaya naririto ang Panginoon para pulutin yung mga basurang katulad natin. At hindi niya sasabihin na nahihiya ako, hindi ko kayang pulutin ito. Dahil ikaw yung dahilan. Tayo yung dahilan. Tayong mga makasalanan ang dahilan kung bakit ipinanganak si Lord dito sa mundong ito. Tayo pong lahat ay tumayo. If you can stand in the presence of God right now. She will give birth to a son, and you are to name him the name Jesus. Because He will save. Piruin mo, ang isi-save niya, yung makasalanan. Ang isi-save niya, yung basura. Kaya nga nung ini-imagine ko ito, sabi ko si Lord no nagmistulang basurero. Naka niyo po? Pinulat niya tayo eh, basura tayo eh. We're just a filthy rag. Sabi ng Book of Isaiah. Alam niyo po yung filthy rag? Di ko na masyadong papaliwanag yun. Daig pa nun ng simpleng basura. Yung filthy rag na yon, madalas, yun yung kapag may menstrual, may buwan ng dalaw. Ang babae, tapos pinunas. Kasi lalo na sa kanila dati. Kasi magiging ceremonially unclean ka. Para daw tayong ganun. Pinulot tayo ng Panginoon. He will save His people from their sins. Hindi simpleng kasalanan. Kaya si Lord nagmistulang basurero eh. Pinulot ka. Pero doon nakita ang tunay na yaman ni Lord. Doon nakita yung tunay na lakas ni Lord. Kayang pumulot ng mga basurang katulad natin. Doon ko lalong na-appreciate ang ating Panginoon. Gaano man kabaho yung buhay natin, gaano man tayo kabagsak, may Diyos na kayang pumulot sa atin. I want you to close your eyes right now. Sino dito, kapatid, feeling mo, matagal na naging basura yung buhay mo? Madaming mga tao nandiri na sa'yo. And even ikaw din mismo, nandiri ka na sa sarili mo. May mga guilt sa buhay natin na kung saan para nakakadiri. Pero alam mo ba, mahal ka ni Lord. Sino man sa atin ngayong oras na ito, maybe this is your first time na dumalo sa gawaing ito at kanina pa nangungusap sa iyo ang Panginoon. No matter who you are, saan ka man nanggaling, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, at kanina pa sa iyo nangungusap ang Panginoon, the Lord is inviting you. Come to me all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Sabi ng Panginoon, you will find rest for your soul. Sa lahat dito, kapatid, na matindi yung pinagdaanan sa buhay. But today, you want to give your life to Jesus. Maybe if this is your first time, na gusto mong ibigay yung buhay mo kay Lord. Yung basurang katulad natin, inaamin natin
Nabasura yung buhay natin. But inaamin din natin na kaya tayong pulutin ni Lord. Sa mga gusto magpadampot ngayon kay Lord, magpa-restore, magpa-renew, na sinasabi mo, Lord, save me. Alam mo, hindi ka lang kayang i-recycle ni Lord. Yung lumang ikaw, i-recycle lang ni Lord. Hindi ganun. He will make you brand new. God can make you brand new. Bakit? Siya ang creator mo eh. If you want Jesus right now, and you want to experience Him, you want to receive yung alok sa atin ng Panginoon, ibilang ako ng 3 kapatid, tataas mo na mabilis ang kamay mo at mananalangin tayo. Yung basurang katulad natin, yung makasalanan na katulad natin, sinasabi mo, Lord, save me. Save me. Lift up your hands right now. 1, 2, 3. As our hands lifted high, mabilis na panalangin. But make it your personal prayer right now. Tell it to Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. amen. Kapatid, if this is your first time na ginawa mo ito, believe me, huwag mo nang paniwalaan yung kasinungalingan. Na wala nakakaintindi sa'yo at wala nagmamahal sa'yo. Mahal na mahal ka ni Jesus. Walang kayang mag-restore, walang kayang dumampot, kaya kang damputin ni Lord. Kaya kanyang iligtas. Mahal ka ni Jesus. Magpatuloy ka. At sa atin dito na kung saan, maybe if you're a Christian for a long time, ba't nararanasan mo ito, kapatid? Hindi lang Savior si Lord ng one time. Savior din si Lord all the time. Hindi lang siya Savior ng ating kaluluwa. Savior din siya ng mga taong nangangailangan at may pinagdadaanan. Salamat na lang. Dahil ang daming kakayahan ni Lord, all in one. Salamat na lang. Lumapit ka kay Lord ngayong oras na ito. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang sitwasyon mo, ano man yung tila baga parang nakakahiya sa buhay mo. Ikaw sa kasi Lord ngayong oras na ito, just come to Jesus. Hayaan mo siya, ilingin mo kay Lord. Papatawaran, pulutin ka ng Panginoon sa sitwasyon na ito. I-touch ni Lord yung buhay mo. I-heal ka ng Panginoon. Just call upon His name right now. Habang ikaw ay tumatawag sa Kanya, yung kamay niya ay dumadampi sa'yo. Nagkakaroon ka ng kagalingan. Nagkakaroon ka ng kalinisan. Nagkakaroon ka ng kapayapaan. Nagkakaroon ka ng pag-asa. Just call upon His name right now. Just come to Jesus. Come to Jesus just as you are. Ikaw sa present na pinagdadaanan mo ngayon, come! Call upon His name. He will come and save you. He will come and comfort you. Oh God. Oh Lord. Just call upon His name. And His name is Jesus. Oh God. Call upon His name. Call upon His name. The one who can save you. The one who can restore you. Come on, for the last time, call upon the name of the Lord. Call upon His name. Call upon His name. And be saved. Call upon in the name of Jesus. Oh. Come on, everyone. Come on, declare it. Here I am. Here I am to worship.
nagkatawan tao at naiintindihan ako. Lumalapit sa nagkatawan tao na kayang tultugunan yung kalagayan ko. Oh God. Come on for the last time. Declare it. Here I am, Lord. Here I am. Yes, oh God. Yes, Lord. Thank you, God, because you're so wonderful. Wala kaming pwedeng itulad sa iyo, Lord. Binaba mo kami. Inabot mo kami nung panahon na hindi kami kaabot-abot, Lord. And we really appreciate your grace and even your mercy, oh God. Salamat po dahil ngayong araw na ito, Lord, na binigyan ka ng pag-asa. Salamat po dahil ngayong araw na ito may ni-restore ka na puso't isipan. Salamat dahil ngayong araw na ito, Lord, may pinagaling ka ng karamdaman. Salamat ngayong araw na ito may binigyan ka ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Salamat, Lord, dahil makakalapit sa iyo, kami sa iyo confidently. Salamat na iintindihan mo kami. At salamat, Panginoon, kaya mo kaming abutin dahil makapangyarihan ka sa lahat. Sa iyo, Panginoon, na kung saan walang makapapantay. Sa iyo, Panginoon, na kung saan walang kapantay ang pagmamahal at hindi kailanman tumalikod sa amin. Sa iyo, Panginoon, na kailanman di rin namin tatalikuran. Marapat lamang, Lord, na maibigay namin sa iyo ang lahat ng aming pasasalamat, lahat ng aming papuri. Dahil ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Come on, malakas na palakpak. Palakpak para kay Jesus na nag-save sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. God bless, church. See you next Sunday. Thank you for joining us. Let us adore Him. Praise the Lord. This is the light of the world we've been waiting for. Come bow before Him. Savior is born. Let us adore Him. Adore Him. Christ. Let us adore Him. Christ the Lord. This is the light of the world we've been waiting for. Come bow before Him. Savior is born. Let us adore Him. Adore Him. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless